Pangulong Benigno Simeon Cojuangco III, kauna-unahang presidenteng walang asawa, ikalawang pangulong anak ng dating punong ehekutibo ng bansa, ikatlo sa pinakabatang naihalal sa pinakamataas na posisyon at ikatlong pangulo rin na hindi ginamit ang Malacanang bilang kanyang opisyal na tirahan. Sa kanyang pag-upo, dala niya ang pangako ng panunungkulan sa pamamagitan ng matuwid na daan. Nagbigay ito ng bagong pag-asa at pagpapanumbalik ng tiwala sa pamahalaan, hindi lamang ng mga Pilipino kundi ng mga banyaga. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, lumago ang ekonomiya ng bansa. Masiglang iniuulat ito ng Pangulo sa kanyang mga isinagawang State of the Nation Address o SONA. Katulad na lamang ng pagdami ng mamumuhunan sa iba't ibang sektor na nagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Ayon sa datos ng gobyerno, bumaba ang bilang ng walang trabaho at mga nagugutom. Tumaas ang bilang na nabibigyan ng tulong pampinansyal sa pamamagitan ng Conditional Cash Transfer Program at pangkalusugan sa ilalim ng pinalawak na programa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Bukod pa riyan, sa kabila ng hindi pagsasakatuparan ng minimithing rice self-sufficiency, malaki naman ang itinaas ng ani ng palay sa bansa sa mga proyektong isinagawa ng Kagawaran ng Agrikultura. Naniniwala rin ang Administrasyong Noynoy Aquino na maitataas ang antas ng edukasyon sa bansa sa pagpapatupad ng K-12 program. At kung susuriin, matapos ang Marcos regime, sa pamahalaan ni Pangulong Aquino lang nakita ang bunga ng AFP Modernization Program. Subalit tulad ng mga pangulong kanyang sinundan, marami rin ang mga kritisismong kanyang tinanggap. Kabilang na sa mga ito ang pagkwestiyon sa mabagal daw niyang aksyon sa mga problema ng bansa. Noy-noying ang salitang ibinansag ng kanyang mga kritiko rito. Tinuligsa rin si Aquino sa kakulangan daw ng pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Sa mga kontrobersyal na panukalang batas, isinisisi rin kay Aquino ang hindi maipasapasang Freedom of Information Bill na kanyang ipinangakong bibigyan ng prioridad noong panahong siya ay nangangampanya pa lamang. At kamakailan lang, may mga grupo pang nanawagan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto kaugnay ng pagkamatay ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force sa Mamasapan, Maguindanao. Sa kasalukuyan, kaliwat kanan ang natatanggap na kritisismo ni Pangulong Aquino sa sinusuportahan niyang pagsusulong ng Basic Law on the Bangsamoro Autonomous Region. Sa nalalabi pang panahon ng panunungkulan ni Noynoy Aquino, bukod sa patuloy na pagsisikap nitong makamtan ng bansa ang pangmatagalang kapayapaan, nananatiling mataas ang pagbabantay ng kanyang pamahalaan laban sa korupsyon at kahirapan. Hindi rin tumitigil ang mga taga-palasyo na hanapan ng solusyon ang lumalawig na problema sa pag-okupa ng China sa ating teritoryo sa Spratlys. Sa nalalapit na pagtatapos ng kanyang administrasyon, nananawagan si Pangulong Aquino na iboto ang magpapatuloy ng kanyang sinimulang tuwid na daan. Benigno Simeon Cojuangco Aquino III, ang ika-15 Pangulo ng Pilipinas.